Months ago, I was able to earn $125 through copy trading sa Tickmill and probably curious kung paano yan. So you wanna start copy trading gamit ang broker na Tickmill and sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yan. Tara! Before we proceed, I assume na meron na kayong knowledge about Tickmill at kung wala pa, punta lang kayo sa profile ng John Spence tapos panoorin nyo po itong Tickmill Review 2026. Yan po yung ating pinaka-overview ng Tickmill. Now I assume na meron ka ng Tickmill account and kung wala pa, don't worry kasi I'll walk you through it. Now I want you guys to check on the description or the pinned comment ng video na ito for the link para ma-redirect kayo dito sa sign up page ng Tickmill. So you can follow this one even if you're using a smartphone or your desktop, no? So for the first one, kailangan natin i-select yung account type natin since we're an individual. Pindutin natin itong individual, then click on proceed. So here, title and name. So ako, lalaki, Mr. Then lagay po natin yung first name, middle name, last name. So ako, for example, gagawa tayo dito, Juan Miguel de la Cruz. For example lang naman. Then maglagay tayo ng random date, 25. Lagay natin January. Tapos maglagay tayo ng valid date. So kailangan 18 years old and above. Pero ako, I suggest mga 21 years old talaga. So lagay natin dito, for example, 1999. And then, wag natin i-check itong I am a US citizen for tax purposes if hindi kayo taga-US because I guess hindi pwedeng mag-trade ang mga taga-US dito sa Tickmill. So, since nasa Philippines tayo, we don't have to check this one. And click on next. Tapos, ito namang mga next na pifilapan natin, it's more about personal details natin. So, dito sa country of residence, since nasa Philippines tayo, let's leave it in the Philippines. Legal entities natin, ang gagamitin lang natin dito is Tickmill Limited. Yan, for Forex and CFDs. Then, i-check din natin itong Forex and CFDs since gusto nga natin mag-trade ng Forex and ng mga CFDs which includes yung gold. And then, wag natin kakalimutan na i-check itong dalawang checkbox sa privacy policy. Then, click on next. So dito naman sa part na ito, magpo-provide lang tayo ng ating phone number and email for verification. Lagay nyo dito yung phone number ninyo, yung active, and then yung email din na gagamitin nyo for verification. And after doing this, yung iba kasi medyo sensitive na like financial info experience. So ang suggestion and recommendation ko dyan sa financial info and experience ninyo, be honest, no, kung ano ba talaga yung kalagayan sa financial ninyo. And at the same time, kung ano yung experience ninyo sa pagtitrade, be honest. Sa documents naman, it's all about yung mga bills ninyo, proof of residency na hindi kayo from other countries. Kasi again, very strict sila when it comes sa origin ninyo. If you're trading in the Philippines, ito hihingin lang niya mga documents that prove na nasa Philippines ka. And after that, review and confirm. Magkakaroon lang ng verification sa email ninyo and voila, meron na kayong Tickmill account. Yes, I know medyo maproseso ang paggawa ng Tickmill account. I believe it's for security purposes, so please do take your time. Once na meron ka ng account, punta ka dito sa website na ito and sign in gamit yung credentials na ginawa mo kanina. Once logged in, you get access sa inyong Tickmill dashboard. By default, USD wallet po ang gamit natin. You can actually add wallets naman, pero for now, focus lang tayo sa USD wallet. So since this is your fresh start, I assume na wala pang balance ang inyong mga Tickmill accounts. So kailangan natin muna is mag-deposit. So for us to be able to deposit, punta na tayo sa left side. Pindutin natin itong deposit button. And here, pindutin natin itong wallet. Now, as you can see, we have several options to add funds. From here, meron tayong crypto, meron tayo from Binance Direct, no? UnionPay international cards, Philippine online bank transfer, which includes yung mga e-wallets like GCash, Maya, Coins.ph, international bank transfer, credit or debit card, yung mga MasterCards and Visa cards natin, Apple Pay, Skrill, and Neteller. But for me, what I recommend para sa mga kapwa nating crypto traders dyan is itong cryptocurrency. Now, we have here yung mga minimum deposit nila. So for crypto, 100 ang minimum dito. However, sa Philippine online bank transfer na may e-wallet, 1,700 ang minimum deposit dito. Now, please do take note of this para sa mga first time na magde-deposit, no? Kung ano po yung ginamit natin na pang-deposit, yun lang din ang magiging means of withdrawing our assets from Tickmill pabalik doon sa kung saan man pang pinanggalingan. Let's say, ang ginamit ko is cryptocurrency. Ito yung last use ko. I can only withdraw my assets through crypto. Let's say naman, nag-Philippine online bank transfer tayo like e-wallet na GCash. Kapag ka mag-withdraw tayo, GCash lang din ang gagamitin natin. Please do keep this in mind para no hassle kapag ka nagwi-withdraw tayo ng funds from Tickmill. However, if meron man tayong mga problem, meron namang customer support na 24/7 na feature si Tickmill. Now, getting back dito sa deposit page, ang pipiliin ko po is itong cryptocurrency channel A. Over here, we have a drop-down menu.
And makikita natin dito yung mga cryptocurrency coins or tokens na pwede natin gamitin para makapag-deposit dito sa Tickmill. We have Bitcoin, BTC, Ethereum ETH, we have USDT, and may tatlo tayong network dito. We have BEP20, ERC20, and TRC20. And lastly, meron tayong USDC na ERC20 lang yung network. For me, ang recommendation ko would be USDT BEP20 or TRC20 since ito ang pinaka may mababang network or gas fee kapag ka magta-transfer kayo from your wallet or exchange papunta dito sa Tickmill. So paano naman tayo makakapag-deposit from our exchange or wallet papunta sa Tickmill? Ganito lang kadali. Let's say ang gamit mong exchange ay MXC, kailangan mo lang gawin is mag-withdraw. So pinutin natin yung withdraw button. Select natin yung USDT since dito sa Tickmill ang pinili natin is USDT. Now, makikita ninyo sa USDT may tatlo tayong options, diba? So, ang pinili natin doon is BEP20 simply because siya ang may pinakamurang gas fee. And para mapatunayan natin yan, balik tayo sa MEXC. So, dito sa network, makikita nyo kagad na ang most recommended nila madalas kapag USDT is BSC or BEP20. Now, ang difference niyan, makikita nyo dito sa may bandang kanan. Kapag ERC20, 0.5 USDT ang fee na kailangan ninyong bayaran or 30 pesos. Pag TRX naman, 1 USDT or around 61 pesos. Sa BEP20 naman, ang fee is 0.01 USDT lang or 0.6 cents in Philippine peso. Now, what if ibang exchange ang gamit mo, hindi MEXC? Ganun lang, i-check nyo muna yung available networks na supported ng inyong exchange. Let's say sa OKX, walang BEP20 doon. So, meron ka lang option to use TRC20 and ERC20. And with MEXC, you can choose etong tatlong ito. So, kung ako tatanungin, mas okay na MEXC ang gamitin ninyo. Getting back, now na confirmed na meron itong tatlong available networks na supported ng Tickmill and supported din ng MEXC, piliin natin syempre yung pinakamababang fee. So BSC. Now kailangan natin maglagay ng withdrawal address and hindi pa natin na-generate yon since hindi pa tayo naglalagay dito. Let's say I want to deposit $500. Tapos i-check natin tong I have read all instructions and agree with terms and conditions of payment operations. Then click on confirm. As we do this, no, magkakaroon po tayo or magge-generate ito ng wallet address kung saan papasok yung ating assets from our exchange. So, eto ngayon yung payment details. So, meron tayong option to scan it using a QR code or payment details para manually kopyahin natin itong wallet address. For desktop users, ito pwede ninyong gawin since di tayo makapag-scan, no? So, copy lang natin itong wallet address. Ayan, copy to clipboard. Balik tayo sa MXC, then i-paste po natin dito yung kinopya natin. Then, ilalagay natin dito yung amount. Let's say 500 since yung nga nilagay nating amount doon. Confirm na natin, 500 USDT. So, ilagay po natin dito, 500. Now, makikita natin dito na mamaminus po yung fee which is 0.01. And ang kailangan po natin is exact 500 USDT dapat na pumasok dito sa ating Tickmill account. So for that to be exact na 500 USDT, kailangan kasama din siya dito sa ilalagay natin. So let's say ang fee is 0.01. So copy lang natin tong 0.01. Maglagay tayo dito. Then boom. 500 USDT na po yung mare-receive papunta doon sa ating Tickmill. So we just have to click on submit. Then ito, verify lang natin lahat. Yung address, i-double check po natin. 0x3D. 0x3D. Yung dulo is 04D972, 04D972. So, confirm. Then, I just have to click on submit. Sa mga curious naman kung paano gumagana yung QR code if you're using an MEXC app, kailangan na natin gawin is dito sa withdraw page, no? Iscan lang po natin etong nandito. So, what it does, no? Instead na mag-copy-paste tayo ng wallet address, siya na automatically yung maglalagay niyan from this QR. So, network, again, piliin natin BNB chain. Tapos, ilagay natin 500. Since again, may 0.01 na network fee, ilagay na rin natin yan dito sa total amount para yung ma-receive natin is exact 500 USDT. Then click on confirm, tapos confirm withdrawal. Mas gusto ko kasi phone kasi may mga passkey like this and mas madali yung ating proseso ng pag-withdraw from our exchange papunta dito sa ating Tickmill account. Right now, waiting tayo for the payment confirmation. Actually, ang mangyayari dito kapag confirmed na yung ating payment is that first, lalabas dun sa notification from our exchange na confirm yung withdrawal. And dito naman sa ating Tickmill, magkakaroon ng confirmation for the deposit. For reference, this is what the withdrawal confirmation looks like sa email ninyo. And just now, no, na-receive na rin natin yung ating deposit
dito sa ating Tickmill account. And right now, we can definitely see it. Nag-reflect na rin dito sa ating dashboard sa Tickmill yung ating $500 na deposit. Kanina, if you can replay it, nasa 88 lang ngayon. 588 na po yung total balance. I don't know if you noticed, pero ang bilis lang ng deposit process natin since ang pinili nating method is cryptocurrency. Now, basically, may laman na po yung ating account, funded na yung ating wallet. Let's head on sa ating next phase, ang pagka-copy trade dito sa Tickmill. The first thing na kakailanganin natin to open a copy trading account is a trading account. Now yes, may funds na po yung ating wallet, but this one is different pa doon sa trading account. Now to create a trading account, punta lang tayo dito sa menu. And under sa traders room, pinutin ang trading accounts. Now since active na itong account natin, marami na tayo nagawang mga live trading accounts. But on your end, since it's a freshly created Tickmill account, kailangan natin makagawa ng trading accounts. To do that, meron tayong create button sa may top right. Pinutin po natin ito. And here sa add trading account, meron tayong several options. So dito sa trading platform, pag pinindot natin yung drop down menu, may mga platform types na pwedeng pagpilian. We have TradingView, Tickmill Trader, and MetaTrader 4. On your end, may makikita kayong MT5 or MetaTrader 5, but on my end, since na-maximize na yung ating account, no, hindi tayo pwede gumawa pa ng MetaTrader 5. So on your end, piliin nyo lang MetaTrader 5. Pakita ko lang sa inyo. Then sa wallet, hanapin ninyo yung USD wallet na pinondohan po ninyo kanina. For the account type, classic lang since the most popular and yun din ang gamit ko. And for the leverage, I suggest 1:500. Then, confirm. Upon doing this, you'll receive an email doon sa ginamit ninyo as login credentials dito sa Tickmill. Now, ganito po yung magiging itsura ng email na marireceive ninyo from Tickmill. Nandyan po yung account number ng account na kagagawa nyo lang, kung anong account type siya, yung trading password, investor password, platform, and kung anong server po yung pipiliin ninyo. Now, getting back dito sa ating Tickmill dashboard sa live trading accounts, sa end ninyo, isa lang ang makikita ninyo since kagagawa nyo lang. But for my end, let's assume na ito lang yung kagagawa kong account, yang 558-22065. So what we want to do is ita-transfer natin yung funds from our wallet papunta dito sa account na ito. And to do that, ang gagawin lang po natin is again punta tayo sa ating menu. Punta naman tayo dito sa wallets. Then makikita natin itong ating USD wallet na merong lamang balance na 588. What we want to do is ita-transfer natin yung balance from our wallet papunta dun sa kagagawa pa lang natin na live trading account. And to do that, under dito sa actions, pinutin itong transfer. Now here, since ang kokopyahan ko is ang minimum niya $500, so mag-transfer tayo ng 500. Then dito sa transfer to, hanapin natin yung account na kagagawa pa lang natin. On your end, yun yung hanapin ninyo, but on my end, itong 558-22065 yung tatransferan ko. Then click on confirm. Okay, transfer successful. Pinutin natin yung got it. Upon confirmation, dito sa wallet natin, wala na yung 500. And let's check back dito sa ating trading accounts if nag-reflect na yung 500. Ayun, pumasok na po yung nilagay natin or yung tinransfer natin from our wallet papunta dito sa live trading account natin. Quick recap, so we've successfully transferred our assets from the wallet papunta doon sa ating newly created na live trading account. And now it's time to start copy trading dito sa Tickmill. Now I want you guys to visit the social trading client portal. Nandyan po yung link sa description or sa pin comments natin. So here, gagamitin natin yung login credentials na na-receive natin sa email natin a while ago. Yes, this one, yung kagagawa nating live trading account, kokopyahin natin yung login credentials na to and gagamitin natin yan para makapag-login doon sa ating social trading site. Over here sa social trading client portal, pinutin lang po natin itong register as a follower. Now as you notice, everything na ina-ask dito sa social trading is nandun din yung sagot sa email. So for the server, MT5 Live, since yun ang sabi rin dito sa server natin. Then trading account, that would be the account number, copy lang po natin. Password is yung trading account password, i-copy lang din po natin. Now for the provider, ito po yung kokopyahan nating trader. So for me, ang mararecommend ko sa inyo and matagal ko nang inoobserbahan and so far profitable na trader is itong si KitKat Pro MT5. Now, makikita natin yung details no nung kanilang copy trading. So, ito yung information. Ang nickname is KitKat Pro MT5. Visibility is public. Ang server niya is MT5 Live. Now, ito yung offer. So, ang title is KGP $. Performance is 25% yung ibabayad natin na performance fee every time na magkakaroon tayo ng profit. And ang minimum balance for us to start copy trading is $500, which is fit
or perfect or suitable para doon sa nilagay nating balance from our wallet papunta doon sa kagagawa pa lang natin na live trading account. And lastly, if we're good with that, check natin itong I accept the terms of service, then click on register. Ito yung makikita ninyo once successful ang inyong pag-register as a follower sa social trading platform ng Tickmill. Now, ang daming pipinutin, ang daming mga texts, so ano bang dapat gawin dito? Well, first things first, kailangan natin i-verify na ito yung kokopyahan natin. So, dito sa status, ayan, makikita ninyo, KGP, 25% weekly. So, definitely, ito yon. And i-confirm lang din natin na yung trading platform login natin is the same doon sa live trading account na ginawa natin. So, to do this, no, para makapag-start na po tayo mag-copy trade, pipindutin natin tong actions button, then click on activate. Now you see, as you activate, meron kang option to copy yung current positions nung ating kokopyahan or i-ignore natin. For me, I'm gonna be ignoring para fresh po lahat. But if you want to copy the existing trades, well, may pros and cons yan. Pwedeng baka positive siya or baka negative siya currently. But for me, I'll choose ignore, then click on activate. Then subscription has been updated according dito sa site, no? And therefore, activated na po yung ating copy trading account dito sa Tickmill. Quick check lang dito sa ating MT5. So yan yung actual screen natin. Ito yung ating device. Since ang pinili natin is ignore, wala pong nakopya ang existing position dito sa signal provider natin. Therefore, walang mga existing trades. And considering na it's Thursday, no? Definitely baka walang mga trades na lumabas dito, but we do not know. Again, kumokopya lang tayo, and right now abangan natin kung ano yung mga magiging next na positions dito sa ating kinokopyahan, and I will give you guys an update dito sa ating channel. And that's it. You have successfully started copy trading dito sa Tickmill. And of course, if meron kayong mga questions, requests regarding sa trading, sa crypto, forex, and etc., please do let us know down there sa comment section below. And if you find this video helpful, kung nakatulong man ito sa'yo, please do hit the thumbs up, and huwag mong kalilimutan na mag-subscribe and hit notification bell para updated kayo sa mga videos na kagaya nito na ina-upload natin dito sa ating channel. Again, my name is John. See you guys next time.